Kapwa namang gusto ng rematch ng boksingerong sina Michael Pereña sa Sunny Boy Haro na kauwi lang po ng Pilipinas mula sa kanilang laban sa Japan. Hindi na depensa ni Haro ang kanyang WBC flyweight belt. Nauwi po sa split decision ang laban pabor kay Toshiyuki Igarashi. Hindi rin nasungkit ni Pereña sa WBA World Super Featherweight title matapos mauwi sa technical draw ang laban kontra man kay Takashi Uchiyama. Tinigil po bakbakan na aksidenteng ma-headbutt at masugatan si Uchiyama sa ikatlong round. Mapapanood po ang kanilang bakbakan dito sa GMA sa Linggo, alas 10 ng umaga. Manakaut ko lang hanggang last round, nag-aasan pa rin ako na manakaut siya, hindi pa rin nakuha. Wala na akong magawa, ganun ang decision eh. Kung hindi nag-accident headbutt, makakaya ko sana. Makaya ko manalo. Dominado na sana natin ang round, nakuha na natin, medyo nakuha natin first round, second round. At ulat panahon naman, mga kapuso, nakalabas na ng Philippine Area of Responsibility ang Bagyong Enteng. Sa satellite image mula sa Weather Central, patungo na ito sa katimugang bahagi ng Japan at South Korea. Pero may namataang low pressure area sa malayong bahagi ng Central Luzon. Ayon sa Pag-asa, posible itong maging bagyo at ngayon pa lang ay nagdadala na ng ulan sa ilang bahagi ng Visayas at Mindanao. Sa Maguindanao, binaha ang ilang bayan gaya ng Datu Piang, Datu Salibo, Pagalungan at Datu Montawal dahil sa malakas na buhos ng ulang dulot naman ng Intertropical Convergence Zone. At narito naman po ang mabilis na sulyap sa ibang mga balita. Nagpetisyon ang kampo ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo sa Sandigan Bayan para pigilin ang proceedings at pagpapalabas ng arrest warrant laban sa kanya. Kaugnay po yan ang kasong plunder na isinampa ng Office of the Ombudsman na nag-ugat sa umunoy paglustay sa mahigit 300 milyong pisong pondo ng PCSO. Ayon sa abogado ng dating Pangulo, patuloy raw na nanganganak ang kaso laban kay Arroyo para hindi umano siya makalabas ng kulungan. Dumistansya naman ang Malacanang sa kaso laban sa dating Pangulo. We'd like to remind you that the executive branch has no control of or influence over the Office of the Ombudsman. And during the preliminary investigation, no one presented evidence that we received any money. More so, no one ever presented proof that we received any single centavo from the confidential and intelligence funds. Samantala sa Huwebes na ilalabas ang Korte Suprema ang desisyon sa inihaing petisyon ni dating Solicitor General Frank Chavez. Kina-question ni Chavez kung bakit dalawa ang kinatawa ng Kongreso sa Judicial and Bar Council. Magkakaroon naman ng dry run ng JBC kaugnay sa gagawing live interview sa mga nominado sa pagkapunong maestrado. Inaalam na ng Department of Health kung enterovirus 71 ang tumama sa dalawang batang nagpakita ng sintomas ng hand, foot, and mouth disease dito po sa bansa. Tumanggi naman ang DOH na tukuyin kung taga saan ang mga bata na may edad na 8 taong gulang pababa. Ang enterovirus 71 ang naging sanhi ng pagkamatay ng mahigit 60 bata sa Cambodia. It is only part of the efforts ng Department of Health to monitor cases ng hand, foot, and mouth disease around the country, if there are any, so that we can detect very early if we have the fatal disease associated with enterovirus 71. Saksihan mamaya. Dalawang bata ay kinulong daw ng kapitbahay sa Caloocan matapos umanong maingayan sa kanila. Sa showbiz saksi, teen heartthrob Justin Bieber hinatak ng isang fan sa gitna ng taping sa Australia. US President Barack Obama at asawang si Michelle game na nag-kiss sa isang basketball match. Huwag bibitiw! Sama-sama pa rin tayong magiging saksi.